Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Gaano ka nakatagal na nagtatrabaho sa massage parlor na pinapasukan mo ngayon, Iha? Mag-aanim na buwan na rin po, Sir Dante. Medyo hindi ka pa pala katagalan dun. Ganun na nga po. Ano nga ulit ang pangalan mo? Honey? Opo, sir. Kay gandang pangalan. Bagay na bagay sa'yo. Matamis, maganda, banayad, at mukhang masarap. Magkano kaya ang sisingilin mo sa akin kung titikman ko ang mapupula mong labi? Sir, pasensya na po pero hindi po pwede yon eh. Wala po tayo sa massage parlor namin. Nandito po tayo sa bahay ninyo. Abay, hindi ko naman nakalimutan yun, Iha. Nagtatanong lang naman ako. Magkano nga ba? Pasensya na po, sir, pero hindi po talaga pwede eh. Huwag ka nang magpakipot pa, honey. Alam kong nagbibigay ka ng ekstrang serbisyo sa mga kliyente mo para may karagdagan ka ring kita. Kaya wag mo na akong pahirapan pa. Sir Dante, kung pipilitin niyo po talaga ako, ititigil ko na po itong pagmamasahe ko sa inyo ngayon at babalik na ako sa kwarto ko. Huwag ka namang bastos sa landlord mo, Iha. Hindi ka pa tapos magserbisyo sa akin, ha? Hindi ko po kayo binabastos. Ako itong binabastos niyo eh. Ikaw? Binabastos ko? Naku naman, kunwari ka pa eh. Sanay na sanay ka naman sa ganito, di ba? Ilan lalaki na ba ang sumiping sa'yo? Alam kong marami na, kaya sige na, Iha. Isang beses lang naman eh. Babayaran kita ng malaki. Pasensya na po, pero aalis na ako. Teka lang, Iha. Hindi ka pa tapos. Sandali lang. Hindi ko na pinakinggan pa si Mang Dante. Mabilis na akong kumilos para lapitan ang wallet niyang nakalapag sa mesa, tsaka ako kumuha ng perang sapat sa pambayad niya sa akin. Hindi naman ako papayag na aalis na lang doon nang hindi nababayaran. Kaya ayun, lumabas na muna ako at bumalik sa kwarto ko. Siya nga pala, ako si Honey. Dalaga pa ako at graduating student. Taga-bukid ako pero sa bayan ako nag-i-stay kasi doon ako nag-aaral. Nangungupahan lang ako sa boarding house ni Mang Dante kaya siya ang landlord namin. May asawa ng lalaking yun pero nilalandi pa rin niya ako. Babaero kasi talaga siya. Kaliwat kanan ng babae niya kaya hindi mapanatag ang asawa niyang si Clea. Hapon na noong minamasahe ko si Mang Dante habang nasa palengke pa ang asawa niya. Magluluto na nga sana ako ng ulam para sa hapunan ko nang biglang tumunog ang luma kong cellphone. Kaunti na lang ang kapit ng cellphone kong yun at malapit nang masira kaya paminsan-minsan ko lang ginagamit. Pagtingin ko nga sa screen, nakita kong tumatawag ang nanay ko. Napabuntong hininga na lang ako tsaka ito sinagot. Hello po, Inay. Magandang hapon po. Magandang hapon din, Iha. Busy ka ba ngayon? Nasa eskwelahan ka ba? Wala po. Nasa boarding house na po ako. Ganun ba? Buti naman. Opo. Bakit po ba, Inay? May kailangan po ba kayo? Ano kasi anak may extra ka pa ba? Po? Nay naman, kapapadala ko lang po sa inyo nung nakaraang linggo Iha, alam mo namang sobrang mahal ng mga bilihin ngayon. Matagal nang ubos yung huling pinadala mo sa akin. Tinitipid niyo po ba yun? Abay oo naman, kaso lang sobrang lakas kumain itong tatlong kapatid mo Kulang na kulang pa nga yun. Wala na kaming bigas ngayon, Iha. Okay, sige po. Huwag na kayong mag-alala dyan. Magpapadala po ako sa lalong madaling panahon. Tatawagan ko na lang po kayo, Inay. Sige Iha. Salamat naman kung ganun. O siya, ibababa ko na itong tawag ha. Mag-iingat ka riyan. Opo, Inay. Ingat din po kayo. Binaba na nga niya ang tawag. Malalim ang buntong hininga ko ng mga sandaling yon. Hindi talaga ako makapaniwala sa nanay ko. Ni hindi niya ako kinamusta kung okay pa ba ako roon sa boarding house. Diretso hingi kagad siya sa akin ng pera na para bang nagtatrabaho na ako. Nag-aaral pa naman ako. Sugarol kasi ang nanay ko. Medyo duda akong ginastos niya sa tama ang perang pinadala ko sa kanya. Baka ipinangsusugal niya lang talaga yun pero bahala na siya. Ang mahalaga ay nakapagpadala ako. Nagagalit kasi ang nanay ko minsan kung wala akong maipadala sa kanya. Kinaumagahan, may meeting kami sa eskwelahan. Katabi ko ang boy best friend kong si Jacob. Pareho kaming graduating student na may kursong Bachelor of Secondary Education. Pero magkaiba lang ang major namin. English major ako samantalang math major naman siya.
Pagkatapos ng meeting, sobrang halata ang dismayado at nag-aalalang mukha ng estudyante kasi may bagong bayarin ulit kami. Grabe naman, hindi matapos-tapos sa mga bayarin natin ngayon ah. Linggo-linggo na lang may binabayaran tayong libo-libo. Ganyan talaga yan kapag graduating student na, honey. Para tayong dumudumi ng pera. Oo nga eh, buti ka pa walang problema sa'yo. Mayaman ka kasi. Uy, anong mayaman ang pinagsasabi mo dyan? Alam mo naman ang kaguluhang nangyayari ngayon sa pamilya ko eh. Oo nga pala, kamusta pala kayo? Nagkabati na bang nanay at tatay mo o naghiwalay na talaga sila? Ewan ko sa kanila. Ayoko munang pag-usapan ng bagay na yan ngayon. Namomroblema rin naman ako kung paano bayaran yung more or less 10K na gastusin sa graduation natin. Wow naman, Jacob. Kung namomroblema ang isang may kaya na kagaya mo, paano na lang kaya ako na walang sumusuporta financially? Alam mo namang pinapaaral ko lang ang sarili ko. Hindi ko naman nakakalimutan yun, best friend. Huwag kang high blood. Hindi naman. Nga pala, narinig kong hindi raw makakagraduate kung hindi natin mababayaran ng buo ang balanse natin sa tuition. Ha? Kanino mo naman narinig yun? Basta, narinig ko lang dyan sa tabi-tabi. Kailangan daw nating i-fully paid para makagraduate tayo. Naku, hindi pwede yan. Nung nakaraang taon, nakagraduate naman kahit kalahati lang munang binayaran na. Tapos ang tertiary education subsidy na ang bahalang magbayad sa natitirang balance. Ewan ko, basta yun ang naririnig ko. Kung totoo man yun, wala talaga tayong magagawa kundi magbayad. Nasa private school tayo eh. Wag naman sana, hindi ko kaya yun eh. Umaasa lang naman ako sa tulong ng subsidy eh. Ayan, mag-aral ka pa sa private school. Hoy, kung hindi lang ako pinasok dito ng dati kong amo nung working student pa ako, hindi ako mag-aaral sa private school ano. Malas lang at namatay talagang mag-asawang yun sa aksidente. Naiwan ako rito. Bakit nga ba hindi ka nag-transfer sa ibang eskwelahan? Gaya ng sa State University para wala kang babayaran. Masyado ng hassle yun, Jacob. Alam mo namang second year na ako nung nadisgrasya sila. Kung sa bagay, umuwi na nga lang tayo. Buti pa nga. Sabay kaming lumabas ng campus ni Jacob kasi pinasakay niya ako sa motor niya. Hinatid niya ako sa massage parlor kung saan ako nagtatrabaho. Tsaka umalis na rin siya at umuwi na. Wala kasi kaming pasok sa araw na yun eh, meeting lang. Pagdating ko sa massage parlor, nakita ko si Clea, ang asawa ni Mang Dante. Nagpapamanicure din siya. May manicure din kasi sa kabilang kwarto ng massage parlor na yon at iisa lang ang may-ari. Hinitian ko si Clea at ngumiti naman siya pabalik sa akin. Pero halatang halata ang pagiging plastic nun. Kung sa bagay, nakikipagplastikan lang din naman ako sa kanya kasi masama talagang ugali ng babaeng yun. Mukhang pera pa. Wala akong customer ng araw na yon kaya umuwi na rin ako kinagabihan. Pagdating ko sa boarding house, bago pa man ako makarating sa kwarto ko, ay parang may naririnig akong ingay. Nakakakilabot pakinggan ang ingay na yon, kaya sinundan ko kung saan nanggagaling. Doon pala sa bahay ni Mang Dante na nasa tabi lang din ng boarding house. Sinilip ko yun at napakunot kagad ang noo ko sa nakita ko. Clea? Anong ginagawa niya? Teka, ano yung hawak niya? Manika? Karayom? Tapos may kawali? Ano yun? Nagluluto ba siya? Anong sinisilip mo riyan? Ay anak ka ng palaka! Ay Diyos ko naman, kayo lang po pala. Anong ginagawa mo rito sa bahay namin, Iha? Doon lang sa kabila ang kwarto mo ah. Wala po sir, napadaan lang po. Umalis ka na rito bago ka pa makita ng asawa ko. Opo sir. Sa susunod, wag na wag mo nang pakikialaman ang anumang makita mo o marinig mo ha. Wag mo nang papansinin. Naintindihan mo ba? Opo, pasensya na po. O siya, umalis ka na. Hindi ka pwedeng makita ng asawa ko rito. Malalagot ka. Hindi ka pwedeng masayang. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Wala. Umalis ka na lang. Ayun na nga. Umalis na lang ako kahit litong-lito ako sa mga pinagsasasabi ni Mang Dante sa akin. Kinakabahan din ako noon. Hindi ako sigurado sa nakita ko pero tingin ko parang nagriritual ang asawa ni Mang Dante. Nakasuot pa ng purong itim ang babaeng yun habang nakaluhod siya sa gitna ng mga kandila. Pabilog ang pagkakalagay sa mga kandila at nandoon sa gitna si Clea.
Nakaluhod habang hawak ang isang manika at parang may sinasamba siya. Kinilabutan talaga ako sa nakita ko. Hindi ako mapanatag nun kaya kinuha ko ng cellphone ko at nagdial ng number ni Jacob. Hindi pa naman nag-e-expire ang load ko noon. Unang subok kong tawagan ng boy best friend ko. Walang sumagot. Pero tinawagan ko ulit siya at pagkatapos ng ika-4 na ring, sinagot na rin naman niya. Hello, honey? Pasensya ka na at hindi ko nasagot kanina ha. Busy ako eh. Nagluto ako ng hapunan. Bakit ba? May kailangan ka ba? Jacob, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa'yo. Ha? Bakit? Ano yun? Si Clea, natatandaan mo ba siya? Yung asawa ng landlord namin dito? Oo naman. Bakit? Anong meron sa kanya? May sa demonyo yata ang babaeng yun eh. Ano? Nagulat ka pa. Masama naman talaga ang ugali nun, di ba? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Oo, masama ang ugali niya. Pero iba to kasi may nakita ko, Jacob. May nakita ko. Ano namang nakita mo? Basta, hindi ko alam pero parang may sa demonyo talaga siya eh. Ano nga kasi yung nakita mo? Si Clea, para siyang nagri-ritual at parang may sinasamba na siya lang ang nakakakita. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi no, totoong sinasabi ko. Maniwala ka. Ay nako, ewan ko sa'yo honey. Ibababa ko na muna to ha. Tatapusin ko pa kasi yung niluluto ko eh. Okay, sige. Mukhang hindi naman naniniwala si Jacob sa akin kaya hindi ko na lang siya pinipilit. Nagluto na lang din ako ng hapunan at kumain na rin pagkatapos. Tsaka ako natulog ng maaga. Kinaumagahan, may klase kami pero sa hapon pa kaya nagpunta muna ako sa massage parlor para magtrabaho. Kada may free time ako, doon naman ako namamalagi para may income ako. Noong araw na yon, may lalaking nagpamassage sa akin at mukhang mayaman siya. Nanghingi siya ng extra service kaya pumayag na rin ako. Pinagana ko ang skills ko sa landian. Hindi ko nasasabihin ng detalyado kung anong ginagawa ko. Basta alam niyo na siguro yon. Pero sinisiguro ko sa inyong hindi ako nakikipagtalik. Hindi ko ginagawa yon kahit na kailan. Inaakala lang ng iba na nakikipagtalik ako pero hindi ganun yun. Pinapasaya ko lang ang mga kalalakihan sa nalalaman kong paraan. Sakto lang din sa binabayad nila sa akin. Ayoko naman gawin ang bagay na yun. Wala na akong choice pero kailangan ko na talaga kasi ng pera eh. Maya-maya pa, nararamdaman kong kakaiba na akong kumilos ang lalaking yon. Hanggang sa niyaya na niya akong makipagtalik sa kanya. Siyempre tumanggi ako pero pinipilit niya talaga ako. Nagtangka na nga akong lumabas ng kwartong yun pero hinaharangan niya ako hanggang sa napasigaw na nga ako. At doon nagulat ako nang pumasok si Jacob sa kwarto tsaka niya sinuntok ang lalaking yun sabay hila sa akin palabas. Galit si Jacob, namumula ang tenga niya. Buisit naman honey, anong ginagawa mo? Mali ang iniisip mo, Jacob. Anong mali? Kanina pa ako rito at nakikinig ako sa ginagawa niyo sa loob. Alam kong diskarte mo yan, kaya hinayaan na kita. Napag-usapan na natin yan dati pa eh. Pero tignan mo ang nangyari ngayon. Niyaya ka na makipagtali ka sa kanya. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Teka nga muna, para namang naninibago ka pa rin eh. Hindi ka pa sanay, ganito talaga ang trabaho ko. Talagang hindi ako masasanay. Ikaw ang nasanay na nakikipaglandian sa kung sino-sinong customer mo. Pero hindi ka ba natatakot? Gaya ng nangyari kanina? Paano kung wala ako rito kanina? Di na-rape ka na nun. Hindi naman mangyayari yun, okay? Kaya kumalma ka na riyan. Paanong hindi mangyayari? Ang dami mong suki na mga baboy eh. Hindi naman kami hahayaan ng amo namin dito na gagalawin kami ng labag sa kalooban namin, Jacob. Ewan ko sa'yo, honey. Minsan hindi ko na maintindihan ang paninindigan mo eh. Bakit ba kasi ayaw mo pang iwanan ng trabahong yan? Marami namang ibang trabaho dyan eh. Alam mo kung gaano kahirap maghanap ng trabaho ngayon, Jacob. Ay, ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga at sisingilin ko pa ang lalaking yun. Ano? Babalik ka pa talaga sa loob? Hindi na yun gagawa ng masama. Si Raulo na ang gagawa nun pagkatapos niyang mahuli. Samahan na nga kita. Ikaw talagang babae ka eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Kahit uminit saglit ang ulo ko, hindi ko pa rin mapigilang ngumiti dahil sa pag-aalalang pinakita sa akin ni Jacob. Alam kong malaki ang pagmamalasakit niya sa akin kaya hindi ko siya masisisi kung galit siya sa trabahong meron ako.
Marangal naman talaga itong pagiging masahista ko noong umpisa, pero habang lumilipas ang ilang buwan, nahaluan na ito ng kabalastugan. Pero gaya nga ng sinasabi ko, hindi ako nakikipagtalik. Nililimitahan ko rin ang sarili ko. Hanggang dun lang ako sa pagpapasaya ng mga lalaki. Makalipas ang ilang oras, pumasok na kami ni Jacob sa eskwelahan. Ilang oras lang din ang klase namin. Bagsak ulit ang balikat ko nang nag-announce ang class president namin na may babayaran na naman kami ulit. 4,000 para sa 2 set ng internship uniform. Wala na talagang katapusan ang mga bayarin. Pagkatapos ng klase namin, balak kong umuwi na sana pero nakita kong nandun si Jacob sa labas ng classroom namin. Inaabangan ako. May problema raw siya at mukhang malungkot nga siyang tignan. Niyaya niya akong uminom kaya pumayag naman ako kagad. Total libre naman yan tsaka stress din ako. Nasa tamang edad na naman kaming pareho para uminom pero hindi ako naglalasing. Oh, anong problema ng best friend ko at bigla yatang nakipag-inuman? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa pamilya namin, honey. Bakit? Naghiwalay na ba ng tuluyan ng mga magulang mo? Oo eh. Nalilito na ako kung kanino ko sasama sa kanilang dalawa. Bakit? Pinapapili ka ba? Oo. Mas malapit sa puso ko si mama, alam mo yan. Pero hindi niya kasi ko kayang suportahan sa mga gastusin ko sa eskwelahan. Si papa naman, kayang-kaya niya. Kaya lang, abusado siya. Sinasaktan niya ako ng pisikalan paminsan-minsan. Naku naman, mahirap nga talaga. Nakapagdesisyon ka na ba kung kanino ka sasama? Hindi pa nga eh. Gusto ko lang maglasing ngayon. Hoy, aba, hindi pwede yan ha. Magdadrive ka pa kaya hindi ka pwedeng maglasing. Baka mamaya mapano ka pa sa kalsada, mahirap na. Ewan ko. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Ako rin, hindi ko rin alam kung saan ako hahanap ng pera. Mang-hold up na lang siguro ako ng bangko o di kaya ibenta ko na lang tong isa kong kidney. Baliw. Yung cellphone mo, nagfa-flash. May tumatawag yata. Ay hala, oo nga. Naku, si inay na naman. Problema na naman to. Ay, naku. Sige na, sagutin mo na yan. Oo, sandali lang ah. Hello, Nay? Napatawag po kayo. Hello, anak. Opo, bakit po? Napatawag ako para itanong sa'yo, anak, kung kailan ba ang sem break nyo. Sa susunod na linggo pa po, inay. Bakit po ba? Ganun ba? Ano kasi anak gusto ko sanang umuwi ka muna rito sa atin ngayong sem break nyo. Po? Bakit po, inay? May problema po ba? Hindi naman sa problema. Basta, dito ko na lang ipapaliwanag sa'yo, iha. Ano po ba yan? Sabihin nyo na po ngayon. Nako iha, sa susunod na. Nagmamadali rin kasi ko ngayon May ginagawa pa ako. Basta dito ko na sasabihin sa'yo. Inay naman pinakaban nyo naman ako Hindi naman ito masyadong seryoso, iha. Kaya wag ka nang mag-alala dyan. Basta umuwi ka na lang dito kapag sem break nyo, ha? Okay lang ba yon? Sige po, inay. Titignan ko po. O sige, iha. O siya, ibababa ko na ito, ha? Ingat ka dyan. Opo, ingat din po kayo. Nakakunot ang noo ko habang binababa ko ang tawag. Wala akong ideya kung ano man ang eksaktong nangyayari doon sa bukid namin, pero sigurado akong problema talaga yon. Medyo naiinis din ako kay inay kasi pwede namang sabihin niya na lang kagad, pero ayaw talaga. Napatungga na lang ako ng alak. Nakita ko namang nakatitig lang si Jacob sa akin. Napatawa lang kami ng sabay dahil sa mga problemang dinadala naming dalawa. Inom lang kami ng inom ng alak para makalimutan namin kahit papano ang mga problema namin, pero parang lalo lang namin yung nararamdaman kada lunok ng alak. Medyo sumasakit na nga ang ulo ko at nararamdaman kong malapit na akong malasing. Oh, ayos ka pa ba, best friend? Parang lasing ka na yata Anong lasing? Hindi ako lasing, bro. Matibay ito, no? Sigurado ka? Namumula na ang mukha mo. Huwag kang magpakalasing Hindi ako namumula, no? Baka yung mga mata mo ang namumula. Tingnan mo, mukha ka ng may sore eyes. Ewan ko sa'yo, honey. Bakit naman kasi ako ang inaasahan ng pamilya namin? Siyempre, ikaw ang panganay. Ako nga, pero nag-aaral pa naman ako Dapat ako nga ang ginagastusan ng nanay ko
Hindi yung ako ang laging nagpapadala ng pera sa kanila. Hello, estudyante ako rito. Estudyante, hindi empleyado. Naiintindihan kita, best friend. Tiis-tiis muna. Malapit na rin tayong makagraduate kaya huwag ka nang mag-alala. Ewan ko. Gusto kong sumbatan ng nanay ko pero hindi ko rin kaya eh. Nilunod ko ang sarili ko sa alak ng mga sandaling yon. Inom lang ako ng inom samantalang todo pigil naman ni Jacob sa akin. Kinukuha na nga niya ang baso para tumigil na ako pero tinungga ko pa rin ang bote. Hanggang sa tuluyan na nga talaga akong malasing. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Kinaumagahan, nagising akong sobrang sakit ng ulo. Parang mabibiyak. Hindi na ako magtataka kasi hangover yon. Sa dami ba naman ng alak na tinira ko eh. Tapos tsaka ko lang napansin na wala ako sa sarili kong kwarto sa boarding house. Nandun ako sa kwarto ni Jacob. E di syempre nasa bahay nila kami. Oh, gising na pala ang mahal na prinsesang Lasenga. Jacob, grabe ka naman sa akin. Paano tayo nakarating sa bahay niyo? Nag-teleport tayo. Ano sa tingin mo? Huwag mo nga akong pinipiloso po. Paano tayo nakarating dito? Malamang umuwi ako at sinama na kita. Alangan naman dong kita ihatid sa boarding house mo. Walang mag-aalaga sa'yo ron. Panay suka ka kaya kagabi. Naku talaga? Totoo ba yan? Kahit itanong mo pa sa mga butike, best friend. Buti hindi tayo na disgrasya, no? Lasing ka rin kagabi. Tipsy lang ako, hindi ako lasing. Saka bakit nga ako maglalasing magdadrive ako? Buti alam mo yan. Talagang alam ko. Mahal ko pa rin ang buhay ko, no? Pero teka, hindi mo ba ako ginalaw? Walang nangyari sa atin? Ano? Grabe ka naman. Kilabutan ka nga riyan, honey. Kadiri ka. Ito naman, kung makapandiri akala mo ang pangit-pangit kong tao Ang ganda ko kaya. Ewan ko sa'yo. Oh, heto. Kainin mo na tong niluto kong lugaw. Masarap to para sa mga taong may hangover. Sige, kain na. Naks, ang sweet naman ng best friend ko. Eee, thank you, best friend. Oo na. Kumain ka na nga. Napangiti ako nang wala sa oras. Kumain na nga ako at talagang mainit pa ang lugaw. Maya-maya pa, habang kumakain ako ay tumutunog na naman ang cellphone ko. May nag-text sa akin at si Inay yun. Ang sabi niya, nilalagnat daw ang bunso namin at mataas ang lagnat niya kaya kinabahan ako. Tapos ang kasunod na message, nangihingi ulit ng pera si Inay para pambili ng gamot. Gusto ko sanang mainis ulit pero hindi ko naman matiis ang kapatid ko. Kaya sa halip na sumbatan si Inay na kapadadala ko palang noon nakaraan, nagdesisyon na kagad ako na magpadala ulit. Mabuti na lang at may extra pa akong pera. Di bali na lang hindi ako makakain basta gumaling lang ang bunso namin. Pagkatapos kong kumain, nagpasama na nga ako kay Jacob na pumunta sa tindahan kung saan may GCash. Nag-cash in ako ng 300 pesos doon para ipadala sa nanay ko. Siguro naman sapat na yon para sa gamot ng kapatid ko. May pang-ulam pa sila. Saan ka na ngayon, best friend? Uwi ka na ba? Oo, Jacob Hatid mo na lang ako sa boarding house. Gusto ko ring matulog buong araw. Ang sakit ng ulo ko Matutulog ka lang? Wala ka bang klase ngayon? Wala akong class schedule sa araw na to. O sige, mabuti kung ganun. Magpahinga ka na muna. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako Wag na, nakakahiya naman sa'yo. Anong hiya? Ngayon ka pa nahiya. Ang laking abala na ang binibigay mo sa akin. Aray naman, grabe ka naman sa akin. Biro lang, best friend. O siya, hatid na kita sa boarding house mo para makapagpahinga ka na. Wala ka nang ibang bibilhin, di ba? Wala naman akong pera Sige, tayo na. Ilang minuto lang ang iginugol ng biyahe at nakauwi na rin ako sa boarding house. Nagpasalamat ako sa best friend ko tsaka siya umuwi. Papasok na nga sana ako sa kwarto nang may tumawag sa akin mula sa likuran ko. Kaya napalingon ako kagad. Bumungad sa paningin ko ang pagmumukha ni Clea na nakataas pa ang isang kilay. Yung tingin niya sa akin mula ulo hanggang paa talaga. Parang kinikilatis niya ako kaya napakunot na rin ako ng noo. Nararamdaman ko bigla ang hindi maipaliwanag na kilabot noong nagkasalubong ang paningin namin. Pero pinakakalma ko pa rin ang sarili ko. Bakit, Clea? May kailangan ka? Clea?
Tinatawag mo lang ako sa pangalan ko? Ibig kong sabihin, bakit po, Ma'am Clea? Yan, ganyan dapat. So, bakit ngayon ka lang, Aber? Po? Bakit ngayon ka lang, Kako? Bakit hindi ka umuwi kagabi? Saan ka nang galing? Tsaka sino yung naghatid sa'yo kanina? Kung makatanong naman to, parang nanay ko. Anong binubulong-bulong mo dyan? Wala po. Ang sabi ko, mauna na ako't magpapahinga pa po ako. Abay, kinakausap pa kita ha? Huwag kang ambastos. Bakit naman tinatanong niyo ako ng mga ganyang bagay? Nanay ba kita? Hindi, pero asawa ko ang landlord mo. Tungkulin ko ring bantayan yung mga galaw-galaw niyo. Baka mamaya bigla na lang kayong mabuntis. Grabe naman sa tungkulin, Ma'am Clea. Tsaka landlady ko lang naman kayo. Wala na kayong pakialam pa sa personal na buhay ko. Anong wala? Meron. Hindi ko nga nagugustuhan yung sideline mo sa pagiging masahista eh. Ano namang pakialam mo? Wag mo nga akong kinakausap ng ganyan, bastos ka. Hindi naman, nagtatanong lang ako kung anong pakialam mo sa buhay ko. Kung bigla ka mabuntis, malalagot ako sa nanay mo. Anong malalagot? Wala namang kinalaman ng mga landlady sa personal na buhay ng boarders niya. Ang sabihin mo, pakialamera ka lang talaga. Abay, bastos ka talaga, honey, ano? Palibhasa kasi, sanay ka na sa bastusan dyan sa trabaho mo. Kung saan-saan na siguro umaabot yung kamay mo sa pagmamasahe. Baka iba nang minamasahe mo, ah. Ano bang problema mo, Clea? Inaano ba kita? Clea, honey, anong kaguluhan ito? Wala, mahal. Etong babaeng to kasi, napakabastos sumagot. Nagtatanong lang naman ako. Hindi ka nagtatanong, nangingialam ka sa buhay ng may buhay. Kita mo yan, mahal? Bastos talaga. Ano ba? Tama na nga yan. Pumasok ka na ron sa loob, Clea. Naghahanap ka na naman ng gulo eh. Kahit kailan ka talagang babae ka. Inirapan lang ako ni Clea tsaka siya tumalikod ng walang sabi at padabog na naglakad papasok sa bahay nila. Aalis na rin sana ako pero bigla akong kinausap ni Mang Dante. Pangiti-ngiti pa siya sa akin kaya napapakunot naman ang noo ko. Dapat kasi sinundan na niya ang asawa niya eh. Pero nandun pa rin siya at parang nilalandi yata ako. Sinisiraan pa niya si Clea. Sabi ni Mang Dante, ganun lang daw talaga si Clea. Maldita, masama ang ugali at pakialamera. Kung makapagsalita naman ng ganun ng lalaking yun, parang hindi niya asawang babaeng sinasabihan niya ng ganun. Niyaya pa ako ni Mang Dante na masahihin siya ulit pero tumanggi ako kasi nga may hangover pa ako. Masakit ang ulo. Medyo pinilit niya ako pero hindi ako nagpatinag. Tinalikuran ko na lang siya ng walang pasabi. Kinagabihan nun, wala na talaga akong makain. Wala na akong pera at nahihiya na rin akong tumawag kay Jacob. Hindi naman ako nagugutom kaya lang natulog na lang akong tubig lang ang laman ng tiyan ko. Maaga naman akong gumising kinabukasan para magtrabaho. Nagulat pa ako nang makita ko si Mang Dante ang una kong customer ng araw na yun. Ano pong ginagawa niyo rito? Ano pa nga ba? Di magpapamasahe ako. Tinanggihan mo kasi ko kahapon eh. Siguro naman, hindi mo na ako tatanggihan ngayon. Pumasok na lang po tayo sa kwarto. Wala naman akong choice kundi pagsilbihan kay. Grabe ka naman sa akin, honey. Galit ka ba sa akin dahil sa ginawa ng asawa ko sa'yo? Wala akong pakialam sa asawa mo. Talaga? Buti naman kung ganun. Humiga na kayo. Sa wakas, mararamdaman ko na rin uli ang mainit na haplos ng iyong kamay. Namimiss ko na kasi yun, honey. Huwag na kayong magsalita nang makapagtrabaho na ako ng maayos. Magkano kaya ang babayaran ko kung masisihan ako ngayon? Napansin ko kagad na may iba pang pakay si Mang Dante sa pagpunta niya roon. Medyo nag-aalangan ako pero nakabuo rin kagad ako ng desisyon. Kailangan ko ng pera eh. Kailangan kong magkapera, hindi lang sa pang-araw-araw kong pangangailangan, kundi pati na rin sa mga bayarin sa eskwelahan. Kaya noong sandaling yun, para akong nag-activate ng kakayahan ko sa pakikipaglandian. Nilambingan ko kagad ang boses ko. Magkano po bang kaya niyong ibayad, Sir Dante? Bakit? Kaya mo ba akong bigyan ng ekstrang serbisyo ngayon? Bakit hindi? Wala namang ibang makakaalam nito eh. Hanggat sapat ang bayad mo sa akin, walang problema. Iyan ang gusto ko sa'yo, honey. Madali kang kausap kapag nandito ka sa teritoryo mo. Oo naman, lalo na't ikaw yan, sir.
Alam niyo ba, matagal na akong nangangarap na mapisil tong braso niyo, pati na itong abs niyo, at ang... At ang... Ano yun? Alam niyo na kung anong ibig kong sabihin, sir. Binabaliw mo ko, honey. 20K. Paligayahin mo ko ngayon. Ano? 20K? Ang laki naman po yata nun, sir. Sige na. Pumayag ka na. Isa lang naman eh. Sir Dante, alam kong alam niyo ang patakaran ko rito. Tikim lang, walang kainan. Pero... Shh, itikom yung bibig niyo, sir. Ako nang bahala. Mas mabuti na ito kaysa sa wala, hindi ba? Pero kasi... Tahimik na, sir. Sisimulan ko ng trabaho ko. 10,000 para sa tikim. Wala na nga nagawa pa si Mang Dante kundi pumayag na lang. Alam ko naman ang ginagawa ko eh. Kahit nandidiri ako, ginagawa ko na lang para mabayaran ang lahat ng dapat bayaran. Hindi naman ako mabubuntis dahil hindi naman ako papayag na galawin ako. Hanggang tikim-tikim lang talaga ang serbisyong ginagawa ko. Halos kalahating oras din kaming natapos ni Mang Dante. Nagbayad kagad siya sa akin kahit mukhang nakukulangan siya kasi nga hindi niya ako tuluyang nagagalaw. Hindi niya naman ako pwedeng pilitin dahil malilintikan din siya sa mga kasamahan ko. Pagkatapos nun, napabuntong hininga ko. Nagkapera na nga ako pero sobrang bigat naman ang pakiramdam ko. Kaya ayun, nagpaalam muna ako sa boss ko at sumakay ng tricycle papunta sa bahay nila Jacob. Pagdating ko ron, gulat na gulat siya. Oh, honey? Bigla ka yatang napasugod rito ah. Anong meron? Saka bakit parang pasan-pasan mo ang mundo? Ang lala ng pagkasimangot mo ah. Tumahimik ka nga dyan, papasukin mo na ako. Sabi ko nga eh. Pasok ka. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh, gutom na talaga ako. Pumunta ka lang yata rito para kumain eh. Hindi ah. O siya, kumain ka na muna. Halika dito sa kusina. Huwag ka nang mahiya. Feel at home. Total, wala ka namang hiya eh. Grabe ka talaga sa akin, Jacob. Joke lang po, mahal na prinsesa. Heto na nga't ipaghahain na kita eh. Nasaan ang nanay at tatay mo? Mga kapatid mo? Mga kapatid ko? May pasok. Si mama naman, ewan ko kung saan pumunta yun. Si papa, lalo nang hindi ko alam. Kaya pala tahimik ang bahay nila kasi siya lang pala mag-isa ang nandoon. Kumain na nga lang ako ng kumain. Sobrang nagutom talaga ako sa ginawa ko noon kay Mang Dante. Idagdag pang wala akong hapunan at agahan. Buti na lang at may energy pa rin ako. Pagkatapos kong kumain, tsaka na ako inulan ni Jacob ng napakaraming tanong. Pansin niya raw na may problema ulit ako. Kung ano man yang dinadala mong problema ngayon, honey, bitiwan mo na. Ang tinu mo talaga kahit kailan, ano? Biro lang. Ano ba kasi nangyari? May problema ka na naman ba? Kailan ba ako nawalan ng problema? Kung sa bagay, ano ba yan? Tungkol ba sa asawa ng landlord nyo? Hindi, pero gusto ko lang ding itanong sa'yo, hindi ka ba naniniwala sa sinabi ko noong nakaraan, Jacob? Alin dun? Yung tungkol nga kay Clea. Ah, yan lang pala ang pinunta mo rito? Hindi pinaalala mo lang din, edi napag-usapan natin. O sige, ikaw ang bahala. Ano nga ulit ang meron sa Clea na yun? Nagri-ritual? Ano siya, mangkukulam? Yun na nga ang hinala ko, Jacob. Ano ka ba naman, honey? Naniniwala ka sa mga mangkukulam? Eh sabi-sabi lang naman yun ng mga tao eh. Hindi totoong may mga mangkukulam, no? At ano namang basihan para sa paniniwalang hindi sila totoo? Ano rin ang basihan mo para maniwala kang totoo sila? Ayos ka rin binabalik mo ang tanong eh. Pero para sabihin ko sa'yo, may mas basihan ang paniniwala ko kaysa dyan sa paniniwala mo. Bakit nga? Eh kasi nga, nakita mismo ng mga mata ko, okay? Kitang-kita ko ang ginagawa ni Clea ng mga sandaling yun. Anong klaseng tao bang gagawa nun? Siyempre yung may sa demonyo lang o mangkukulam o kung ano pa man ang tawag sa kanila. Malay mo, baka babaylan lang siya. Eh di hindi pa rin siya masama. Huwag ka kasing manghusga kagad ng tao, honey. Alamin mo muna ang totoo bago ka magsalita ng ganyan. Oo na. May point naman si Jacob kaya tumahimik na lang din ako. Maya-maya pa dumating na ang nanay at tatay niya.
Narinig ko mula sa labas pa lang na nag-aaway na silang dalawa. Pagpasok nila sa bahay, ayun na nga at mas lumakas pa ang away ng mag-asawa. Naghiwalay na sila pero umuwi pa rin daw paminsan-minsan sa bahay na yon. Si Jacob ang mas naaapektuhan sa mga magulang niya. Hindi ko rin maintindihan kung anong trip ng mag-asawang yun. Dahil sa lakas ng sigawan ng nanay at tatay ni Jacob, niyaya na nga niya akong umalis na muna pero sasama siya. Dinala ko ni Jacob sa may tabing dagat na medyo malapit lang sa bahay nila. Doon kami nagpatuloy sa pag-uusap. Hay, sa wakas. Tahimik na rin. Dito ako madalas na pumupunta kapag nag-aaway sina mama at papa. Alam ko, no? Siya nga pala, honey. Sasama ako sa bukid nyo, ha? Ano? Sasama ka? Bakit naman? Ano namang gagawin ko rito sa aming buong semester break? Wala naman akong trabaho. Ang gulo-gulo pa sa bahay. Sigurado ka ba dyan? Hindi ka sanay sa bahay bukid. Walang problema yan. Hindi naman ako city boy eh. O sige, ikaw ang bahala. Ayan, buti naman at pumayag ka. Pipilitin din naman kita kung hindi ka pumayag. Oo, may sayad ka kasi sa utak eh. Ang sama mo naman. Sabihin mo na sa akin ngayon kung ano talaga ang problema mo, best friend. Ang kulit mo talaga. Sige na nga. Ikasa mo lang. Makikinig ako. Oo, si Mang Dante kasi. Pumunta siya kanina sa massage parlor. Talaga? Pustahan tayo. Ikaw ang sadya niya. Ako nga. O tapos, ano nangyari? Huwag mong sabihin sa akin nang hingi siya ng ekstrang serbisyo sa'yo, ha? Ganun na nga. Inak ng putya naman, oh. Sabi na eh. Buti at hindi ka pumayag. Ang totoo niyan, pumayag ako. Ano? Pumayag ka? Nakipagtali ka sa siraulong yun, honey? Hoy, kumalma ka nga muna, ang OA mo, no? Hindi ako nakipagtalik sa kanya, okay? Alam mo naman ang patakaran ko sa trabaho ko. Ano? Kung ganun, hindi mo pa rin talaga itinigil ang gawain mong yan? Jacob, sana naman maintindihan mo ko. Alam mong kailangan ko ng pera. Hindi ko lang pinapaaral ang sarili ko eh. Sinusuportahan ko rin ang pamilya ko. Pero pwede mong gawin yun sa marangal na paraan, honey. Bakit kailangan ipagpatuloy mo ang ganyang karuming gawain? Dahil hindi sapat ang kinikita ko kung paiiralin ko ang prinsipyong yan. At kailan mo yan titigilan? Hanggat dyan ako nagtatrabaho. Huwag mo na lang akong pakialaman, pwede ba? Alam mo ikaw, hindi ko na alam kung maaawa ba ako sa'yo o magagalit. Matigas din naman ang ulo mo eh. Ayaw mong mapagsabihan. Ang mabuti pa, umuwi ka na lang. Ihahatid na kita. Buti pa nga. Naggalit-galitan pa si Jacob kaya medyo naiinis na rin tuloy ako sa kanya. Inaasahan ko kasing maiintindihan niya ako dahil siya ang best friend ko. Pero mukhang hindi talaga siya pabor sa paraan ko ng paghahanap ng pera. Kung sa bagay, naiintindihan ko rin naman si Jacob eh. Alam kong nag-aalala lang siya sa kaligtasan ko. Ni hindi nga siya kumibo sa buong biyahe hanggang sa nakarating kami sa boarding house. Akala ko uuwi na siya pero hindi pala. Doon daw siya matutulog sa boarding house kasi ayaw pa raw niyang umuwi sa magulo at maingay nilang bahay. Siyempre pumayag ako. Hindi naman yun ang unang beses na doon natulog si Jacob eh. Pagpasok nga namin sa maliit na building doon, nagulat ako nang bigla akong sinalubong ni Clea. Lagi na lang talagang sumasalubong sa akin ang babaeng yun. Pero sa pagkakataong yun, galit na galit siya. Parang anumang oras ay gusto niyang manapak. Hay babaeng malandi! Buti naman at umuwi ka na! Walang ya ka talaga? Clea, anong problema mo? Ikaw ang problema ko! Higad! Malandi! Teka lang naman ho. Ano bang problema nyo? Bakit nyo sinisigawan ng kaibigan ko? Huwag kang makialam dito, lalaki! Tumabi ka niyan! Iharap mo sa akin ang malantod na babaeng yan! Ano ba kasing problema mo? Ikaw ang problema ko! Sinasabi ko na nga be, nilalandi mo ang asawa ko! Nasaan siya ha? Nasaan si Dante? Ilabas mo ang asawa ko! Nasa bag ko. Nababaliw ka na ba? Bakit sa akin mo hinahanap ang asawa mo? Dahil kayo ang magkasama kanina. May nakapag-report sa akin na pinuntahan ka raw niya. Walang yaka talagang babae ka? May balak ka bang agawin ng asawa ko ha? Huwag ka nang magtangka dahil hindi ka magtatagumpay. Hoy Clea, una sa lahat hindi ko type ang asawa mo. Ang tanda na nun ano? Kung trip mo ang may edad na, pues hindi ako kagaya mo. Ikalawa, hindi kami magkasama ni Sir Dante.
Ikatlo, nagtatrabaho lang ako kanina at naging customer ko siya. At ang panghuli, wala akong balak na agawin siya. Iyong-iyo na yon, isaksak mo dyan sa pechay mo. Gaga ka? May nangyari sa inyo kanina kaya hindi kita mapapatawad. Pagbabayaran mo to! Hindi ako humihingi ng tawad sa'yo. Tsaka anong may nangyari? Desisyon ka, te? Tigil-tigilan mo nga ako, ha? Lumayas ka rito sa boarding house, honey. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo rito. Manigas ka. Nakapag-advance payment na ako dati pa, kaya hindi mo ako mapapalayas dito. Tigilan mo ako kung ayaw mong ipapulis kita. Tumahimik ka! Nasaan ang asawa ko, ha? Nasaan si Dante? Ilabas mo siya! Wala nga akong kinalaman sa kung nasan man siya ngayon, bruha ka. Baka nang babae na. Alam kong alam mo na babaero yung asawa mo, pero hindi niya ako babae kaya wag mo akong ginugulo, naiintindihan mo? Hindi! Sinungaling ka? Nasaan siya? Alam kong magkasama kayo! Hoy Clea, kasama ko si Honey at wala kaming ibang kasama. Huwag mo nang ipilit yung paghahanap mo. Halugugin mo na lang ang buong bayan kung gusto mo talaga siyang mahanap. Oo nga, try mo sa motel, baka nandun siya. Nakakainis ka talagang babae ka? Clea, ano na naman ang nangyayari dito? Bakit kayo nagsisigawan? Oh, ayan ang pinaka-loyal at pinaka-faithful mong asawa. Siyang bulabugin mo at hindi ako, bruha ka. Walang pasabi ko siyang tinalikuran kahit asar na asar pa rin ako sa babaeng yun. Tinatawag pa ako ni Clea pero hindi ko siya pinansin pa. Pinigilan na rin naman siya ni Mang Dante at silang dalawa na ang nagsisigawan. Buti na lang at doon na nila tinuloy sa loob ng bahay nila. Sementado naman yun kaya hindi na namin masyadong naririnig. Medyo nahiya pa nga ako kasi marami na palang boarders ang lumabas sa kwarto nila para panoorin ang kaguluhang yun. Muntik ko na tuloy makalimutan na kasama ko pala si Jacob. Buti na lang at sumunod lang din siya sa akin hanggang sa makapasok ako sa kwarto ko. Grabe naman pala talaga ang landlady mo, Honey. Alam mo, mas maniniwala pa kung taka siya sa mental kaysa sa mangkukulam. Mangkukulam na takas sa mental. Sira ulo eh. Pinagbintangan ba naman ako? Hindi rin naman natin siya masisisi. Totoo naman ang ipinaglalaban niya kahit papano. Anong totoo? Hindi ako kabit ng asawa niya. Wala naman akong sinabing kabit ka. Wala ring sinabing ganun si Clea. Ang sabi niya, may nangyari sa inyo ng asawa niya. Medyo malapit naman sa katotohanan, di ba? Hindi nga sabi ako nakipagtali kay Mang Dante, Jacob. Ano ka ba? Hindi nga. Pero parang ganun na rin yun. Ewan ko sa'yo. Buti pa uuwi na ako bukas sa amin. 2 araw na lang naman ang natitirang klase namin. Tsaka wala na masyadong matinong klase kapag malapit ng sem break. Talaga? Sigurado ka na dyan? Mag-a-absent ka sa 2 natitirang araw ng klase? Oo, ang gulo-gulo na ng buhay ko rito sa bayan eh. Gusto ko na rin magpahinga sa bukid namin. Kung ganun, a-absent na lang din ako. Sasama ako sa'yo eh. Talaga? Wag na, makaabala pa ako. Hindi ano. Pareho tayong may problema. Aalis tayo bukas at magpapakalayo-layo sa mga problemang to. Sige, ikaw ang bahala. Mamimili tayo ng mga pagkain at ulam bukas. Dapat maaga tayong gigising. Sige, konti lang. Wala na akong pera eh. Huwag kang mag-alala, Honey. Akong bahala. Kinaumagahan, maaga nga kaming gumising ni Jacob pero mas nauna pa siyang magising kesa sa akin. Mas excited siya kasi gala ang nasa utak ng lalaking yun. Kaya ayun, kumilos na kami kagad at naggrocery na nga. Siyempre, nag-ambag din ako ng konti pero mas marami talaga ang sa kanya. Ang dami niyang pinamili na hindi ko alam kung kakailanganin ba namin sa bukid. Hinayaan ko na lang din si Jacob kasi pera naman niya yun. Pagkatapos naming maggrocery, dumiretso na kami kagad sa paradahan ng mga tricycle. Medyo malayo talaga yung bukid namin kaya kailangan naming mamasahe na medyo malaking halaga ng pera. Tapos hindi pa kami maahatid noon kagad sa bukid, doon lang sa paradahan ulit ng mga motorbike o habal-habal para ipahatid kami sa bukid. 2 biyahe ang kailangan para makarating kami sa amin. Pagkatapos ng halos 1 oras, nakarating na rin kami sa wakas. Ilang hakbang lang pagbaba namin sa habal-habal, nasa pamamahay na namin kami. Sinalubong kagad ako ng mga kapatid ko, pero wala yata si inay kaya nagtanong ako sa kanila. Yun pala, nasa pasugalan na naman daw.
Inutusan ko lang ang bunso namin na puntahan si inay para pauwiin. Hindi nagtagal, nasa bahay na rin ang nanay ko. Palikuli-ko pa siya kung maglakad. Lasing yata. Oy, anak. Ay, nandito ka na pala. Magandang umaga po, inay. Magandang umaga rin, iha. Aba, may kasama ka pala. Sino yung kasama mo? Nobyo mo ba yan? Magandang umaga po. Magandang umaga rin, iho. Jowa ka ba nitong anak ko? Nay, hindi ko ho siya jowa. Si Jacob po, best friend ko. Ah, best friend. Akala ko jowa mo, anak. Ang pogi naman. Hindi po. Lasing na naman po kayo, inay. Bakit naman po kayo naglalasing ang aga-aga pa? Hindi naman, iha. Medyo tipsy lang. Yung mga kumare ko kasi nagtotong eats lang naman sana kami. Pero may nagdala bigla ng alak. Kaya ayun, nadali. Diyos ko naman, inay. Kahit kailan talaga kayo? O siya, wag mo na akong sermonan, iha. Nakakahiya naman sa pogi mong kasama. Maupo na muna kayo. Nag-agahan na ba kayong dalawa? Kung hindi pa pagluluto ko kayo. Tapos na po, tsaka marami pong grocery na pinamili si Jacob. Nandun po lahat sa kusina. Ay talaga, naku naman, salamat iho, nag-apala ka pa. Wala pong anuman, Ginang Helda. Dito rin po kasi ako mag-i-stay sa inyo buong sem break eh. Kung ayos lang po. Naku, ayos lang, walang problema. Mas mabuti nga yun eh. The more the merrier. Napailing na lang ako sa mga pinagsasasabi ng nanay ko. Lasing na nga talaga siya. Ang aga-aga pa lasing na kagad. Pero kahit na ganoon, hindi ko pa rin hinayaang masira noon ang araw namin. Nakakahiya naman kasi kay Jacob kung pagagalitan ko pa ang nanay ko sa harapan niya eh. Yun ang unang beses niyang nakabisita sa bahay namin. Ang mga kapitbahay din namin, napansin kong pasulyap-sulyap din sa amin. Yun din kasi ang unang beses kong nagdala ng lalaki sa bahay eh. Kaya sigurado iniisip nilang boyfriend ko yun. Marami pa namang tsismosa sa bukid namin pero wala akong pakialam doon. Bahala silang mag-isip. Kinagabihan, masaya kaming naghapunan ng sabay-sabay. Siyempre masarap ang ulam na binili ni Jacob. Tuwang-tuwa nga ang mga kapatid ko kasi minsan lang daw sila makakakain ng may masarap na ulam. Medyo nakakahiya kay Jacob pero buti na lang at nag-iingay rin siya. Ganito po pala kalamig dito sa bukid, Ginang Helda. Grabe, parang nag-i-snow lang po ah. Oo, garito talaga rito, iho. Nasa tuktok kasi tayo ng bundok. Wala pa nga ang lamig na ito tuwing alas 4 hanggang alas 6 ng umaga eh. Bakit po? Mas malamig po ba? Naku, sobrang lamig. Humahamog kasi rito, iho. Talagang wala kang makikita sa paligid mo rito tuwing umaga kasi puro puti lahat. Talaga po? Grabe, parang nasa Baguio lang ah. Gigising talaga ako ng maaga bukas para makita yun. Nako, kahit ayaw mo pang gumising, gigisingin ka naman ng lamig. Parang puro usok na nga lang ang nasa paligid ng bahay eh. Pati ang bakuran namin dito, hindi na namin masyadong makita kung doon kami tatambay sa balkonahe. Ang astig naman po niyan. Hindi rin. Noong nakaraan nga may pinatay rito sa amin. Malapit lang talaga. Hindi namin nakita kasi ayun nga makapalang hamog. Po? Pinatay? Ano po ulit yun, inay? Anong pinatay? Sino po? Hindi namin kilala eh. Parang taga-ibang baryo yata tapos napadpad lang dito. Duguan siya. Maraming kagat at sugat sa katawan. Po? Ano po bang nangyari, inay? Wala rin ako masyadong nalalaman, iha eh. Ang sabi nila, parang nakipagbunuraw sa baboy ramo ang taong yon. Ah, baboy ramo lang naman po pala eh. Akala ko aswang. Aswang talaga ang hinala ko, iho. Lalo na't usap-usapan na rin noong nakaraan na may aswang daw sa kabilang baryo. Tapos ang sabi pa nila, may nahawa na raw dito sa amin. Po, totoo po ba yan, Ginang Helda? Nay naman, unang gabi pa lang ni Jacob dito sa atin pero kung ano-ano na pong kinukwento niyo sa kanya. Pag yan natakot, uuwi yan kagad. Hindi ko naman kayo tinatakot, iha, iho. Sinasabi ko lang ang nalalaman ko. Hay nako, mabuti pa po matulog na tayo kasi medyo malalim na rin po ang gabi. Ay, mabuti pa nga. Maaga pa akong lalakad bukas eh. Saan na naman po kayo pupunta?
Paghahanap buhay, syempre. Ano na naman po bang trabaho nyo ngayon? Paiba-iba, iha. Depende sa mahanap kong racket. O siya, matulog na kayo. Sige po. Nasa iisang kwarto kami natutulog ni Jacob. 2 kwarto lang naman kasi meron ng bahay namin. Nakakahiya naman kung doon ko patutulugin si Jacob sa sala, tsaka palagi naman kaming natutulog sa iisang kama kaya hindi na awkward. Ayos lang din naman kay ina yun kaya walang problema. Hindi kaagad kami nakatulog ng kaibigan ko. Iniisip niya kasi yung sinabi ni inay tungkol sa aswang. Medyo matatakutin pa naman si Jacob. Kaya ayun, todo paliwanag ko sa kanya na wala siyang dapat na ikatakot kasi hindi naman yun kumpirmado. Kumbaga, sabi-sabi lang. Bunga lang ng tsismisa ng mga taong walang matinong trabaho kaya puro tsismis ang ginagawa. Paglipas ng halos kalahating oras, nakatulog na rin si Jacob kaya natulog na rin ako. Kinaumagahan, mas nauna pang gumising si Jacob sa akin. Ginising niya ako kasi gusto niya raw makita ang hamog. Kaya ayun nga, maaga siyang pumanaog ng bahay at nagliwaliw sa gitna ng hamog sa labas. Ambon o hamog, depende na yun sa kung anong tawag niyo sa ganoong bagay. Basta yung pakiramdam na parang nasa ulap ka kasi parang bumababa rin sa lupa ang mga ulap na sobrang lamig. Oh honey, iha, nasa na ang kaibigan mo? Nandun po naglalaro siguro sa hamog. Talaga? Ginawa niya talaga yon? Parang bata pala yang si Jacob. Hayaan niyo na po inay, wala kasing ganun sa bayan eh. Tsaka bakit nandito pa po kayo? Di ba maaga po kayong aalis ngayon? Ah, mamayang tanghali na raw sabi ng kumari ko eh. Ano po bang gagawin nyo? Magsusugal daw kami. Po, nay naman, sugal na naman. Huwag kang mag-alala anak, konti lang naman ang puhunan ko. Hay nako nay, ewan ko po sa inyo, sana hindi kayo matalo ng malaki. Hindi yan anak. Teka, ano nangyari dyan sa mukha mo? Po, bakit namamagayang mukha mo iha, tapos namumula rin? Hala, talaga po? Oo, para kang sinuntok ng dambuhalang nilalang, tsaka may bukol-bukol din, makati ba yan? Diyos ko, anong nangyayari sa balat ko? Tignan niyo po, Nay. Marami rin sa braso ko. Oo nga, iha. Itaas mo nga yung jacket mo. Ang dami, oh. Anong nangyayari sa'yo? Eh, hindi ko po alam, inay. Hindi naman po siya nangangat eh. Naku naman, gamutin mo kagad yan, iha. Eh baka mamaya lumalayan. Masasayang pang maputi at makinis mong balat. Napakunot ang noo ko habang tinitignan ko ang aking balat. Dahan-dahan ko ring hinahaplos ang pisngi ko at nararamdaman kong may bukol-bukol nga rin doon. Hindi rin naman yun pimples kasi pareho yun ang bukol-bukol ko sa buong balat sa braso. Ewan ko kung anong nangyayari sa akin. Uminom na lang ako ng gamot noon. Makalipas ang ilang araw, napapansin kong walang nangyayaring pagkawala sa mga bukol-bukol, pamamaga at pamumula ng balat ko. Nandun pa rin pero mas lumala pa. Medyo hindi na rin maganda ang pakiramdam ko dahil doon. Nararamdaman ko na kasi ang pangangati at hindi ko talaga maiwasang kamutin yun. Nag-aalala na nga sa akin si inay kaya sinabi ko na lang sa kanya na baka dahil lang yun sa klima doon. Kahit nasanay na ako dati pa sa klima namin sa bukid, medyo matagal na rin akong hindi nakakabalik doon kaya baka nanibago ulit ang balat ko. Best friend, ano bang nangyayari dyan sa balat mo? Hindi ko nga rin alam eh. Ilang araw ka nang may ganyan ah. Uminom ka na ba ng gamot? Oo naman, pero ewan ko ba, parang hindi yata gumagana ang mga gamot na ininom ko eh. Naku, baka kinukulam ka na ni Clea, best friend. Nilandi mo kasi ang asawa niya eh. Anong sabi mo? Hindi, joke lang. Pag yan lumala, ipatingin na natin yan sa doktor. Baka pumangit ka pa dahil dyan eh. Seryoso ako, Jacob. Anong sabi mo kanina? Kulam? Oo, pero nagbibiro lang ako. Imposible naman yun eh. Hindi, posible yun. Posible nga ang kulam. Ano? Grabe, napakaseryoso naman ang best friend ko. Huwag mong kalimutan na pinagdududahan kong mangkukulam si Clea, Jacob. O tapos? Huwag mo ring kalimutan na pinagbantaan niya ang buhay ko noong nakaraang nagkaharap kami. Oo nga, ang naaalala ko, pagbabayarin ka raw niya. Eh wala ka namang pera eh. Tigilan mo nga ako sa biro-biro mong yan. Oo na,
Ito naman napakaseryoso mo. Ano ba kasing gumugulo sa isip mo? Si Clea, kung tama ang hinala kong mangkukulam siya, posible talagang kinukulam niya ako. Paano mo naman nasasabi yan? Kasi hindi gumagana ang mga ininom kong gamot eh. Di ba hindi talaga gagana yun kung kulam ang kalaban? Malaki ang posibilidad nun, Jacob. Kung sa bagay, kahit hindi ako naniniwala sa kulam, may punto ka naman. Oo, aalamin ko yun. Kailangan kong makasiguro na kulam nga ito. Paano mo naman malalaman yun, honey? Oobserbahan ko ang katawan ko, Jacob. Hindi ako bobo para hindi malaman ang kaibahan ng ordinaryong sakit sa kulam. Oo nga naman. Sige best friend, sabihan mo kaagad ako at baka matulungan kita. Tumangulang ako at hindi na nag-abala pang sumagot. Masyadong malalim ang iniisip ko ng mga sandaling yun. Alam kong may dahilan talaga si Clea na kulamin ako kung tama man ang hinala kong siyang may kagagawa nito sa akin. Kahit papaano natatakot din naman ako. Alam ko kasing wala akong panlaban sa babaeng yun kung gagamitan niya ako ng ganong kakayahan. Pero may mga albularyo namang makakatulong sa akin kung sakali. Kinagabihan nun, hindi ko inasahang mararamdaman ng sobrang sakit sa tiyan ko. Parang tinutusok-tusok yun ng karayom. Napasigaw na nga ako sa sobrang sakit nun eh. Wala naman akong ibang kinain kaya nakapagtatakang sumakit ng ganon kalala ang tiyan ko. Hindi nga ako makatayo ng maayos dahil sa sobrang sakit nun. Kaya sigaw na lang ako ng sigaw. Natataranta na nga si Inay at Jacob sa akin, pati na rin ang mga kapatid ko. Honey, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang masakit sa'yo, best friend? Bakit ka sumisigaw dyan? Ang tiyan ko! Ang tiyan ko! Oh, bakit? Anong meron sa tiyan mo, iha? Mukhang namimilipit na sa sakit si Honey, Ginang Hilda. Kailangan niya po ng gamot. May gamot po ba kayo rito sa sakit ng tiyan? Oo, iho. Saglit lang at kukunin ko muna, ha? Sige po, salamat po. Jacob, mamamatay na yata ako. Ano bang pinagsasabi mo dyan, best friend? Mawawala rin yan kapag nakainom ka na ng gamot. Hindi. Anong hindi? Hindi ito magagamot niyan. Ang sakit. Heto na, iha. Oh, inumin mo na ito. Akin na po, Ginang Hilda. Pati po yan tubig. Ako na po magpapainom sa kanya. Sige, iho. Kahit alam ko sa sarili kong hindi talaga gagana ang gamot na yon, ininom ko na lang din para kahit papaano ay mapatunayan ko sa kanilang hindi yun ordinaryong sakit sa tiyan. Kinakabahan na talaga ako noon kasi lumalakas na ang kutob kong kinukulam talaga ako ni Clea. Ilang minuto pa ang lumipas, ganun pa rin. Sobrang sakit pa rin noon. Kakaiba talaga siya kasi may ilang minuto siyang mawawala pero bumabalik naman kagad. Para talagang tinutusok ng karayom ang tiyan ko. Tinitiis ko na nga lang yun ng sobra pero napapaiyak pa rin ako. Tuloy ay sobrang nag-aalala na silang lahat para sa akin. Naghating gabi na lang hindi pa rin yun nawawala. Siguro nasa bandang 2:00 ng madaling araw lang ako nakapagpahinga kasi ganung oras lang din nawala ang sakit ng tiyan ko. Dahil sa sobrang pagod ng pag-indak ko sa matinding sakit, nakatulog na ako kagad. Pagising ko kinaumagahan 9:00 na. Sobrang late na akong nagising dahil napuyat ako. Pansin ko wala si Inay kaya nagtanong kagad ako kay Jacob. Jacob, nasan si Inay? Uy, gising ka na pala. Mabuti naman. Maagang umalis si Ginang Hilda. Sinundo siya rito ng mga kumari niya. Bakit daw? Ewan ko. Rarakit daw sila eh. Diyos ko naman, paniguradong magsusugal na naman yun. Hayaan mo na. Ikaw, kumusta na ang pakiramdam mo? Wala na bang masakit sa'yo? Ipinagluto ko kayo ng agahan, oh. Kumain ka na. Medyo ayos na. Bakit hindi mo ako ginising? Hala, bakit naman kita gigisingin? Alam kong puyat ka. Puyat ka rin naman ah. Napuyat ka rin sa kasisigaw ko. Kahit na. Ikaw pa rin ang parang nanganganak kagabi. Oh, wag ka nang dumaldal dyan at kumain ka na. Sandali lang ah. Ipaghahain na muna kita. Sige, salamat Jacob. Napapansin kong madalas umaalis si nanay nitong mga nakaraang araw. Duda tuloy ako na yun ang dahilan kung bakit niya ako pinauwi sa amin. Ang sabi niya, sasabihin niya raw sa akin ang dahilan kapag nakauwi na ako. Pero wala naman siyang sinasabi.
para lang siguro may maiwan sa mga kapatid ko kapag aalis siya at rarakit ng mga bagay-bagay na hindi ko alam kung ano ba talaga ang racket na yon. Naging normal naman ang araw na yon. Wala akong nararamdaman na anumang uri ng sakit sa katawan ko. Yun lang talagang problema sa balat ko na palala ng palala kada lumipas ang araw. Maayos ang buong araw ko pero nung medyo dumilim na ang paligid kasi 6:00 na ng gabi, doon ako kinabahan kasi naroon na naman ang sakit na nararamdaman ko sa katawan ko. Pero sa pagkakataong yun ay sa hita, balakang at legs ko naman. Para pa rin itong tinutusok ng karayom kaya hindi ako makatayo. Kaparehong pagdurusa pa rin ang pinagdaanan ko noong gabing yun. Madaling araw pa rin ako nakatulog at late pa rin ako nagising. Doon na ako nagpasya. Kinausap ko ng masinsinan si nanay. Nay, hindi po ba sinabi niyo sa akin na may sasabihin kayo pag uwi ko rito? Kaya niyo po ako pinauwi? Ano po ba yun? Iyon ba? Hindi naman masyadong seryoso, anak. Ano nga po yun? Naaawa kasi ako sa'yo, iha. Alam kong todo kayod ka rin sa pagtrabaho kapag sem break nyo na. Kaya pinauwi muna kita para ako muna ang magtatrabaho at magpahinga ka muna rito. Po? Alam kong nahihirapan ka na, anak. Kaya yun ang naisip kong paraan para makabawi sa'yo kahit papaano. Nag-iipon ako ng pera ngayon para may maipabaon ako sa'yo pagbalik mo sa bayan. Naku naman, inay, hindi nyo naman po kailangang gawin yun eh. Kaya ko naman po. Alam kong kaya mo, iha. Ang gusto ko lang naman makapagpahinga ka muna. Kung ganon, maraming salamat po, inay. Pero ngayon magpapaalam na po muna ako sa inyo. Ha? Bakit, anak? Kailangan na po naming bumalik sa bayan eh. Ano? Babalik na kayo? Hindi pa naman tapos ang sem break ka. Bakit biglaan naman yata yan, iha? Basta po, may kailangan lang kaming asikasuhin ni Jacob doon. Importante ba yan, anak? Opo, wag po kayong mag-alala. Tatawag naman po ako sa inyo kapag nagawa na namin yun. Ano bang gagawin nyo? Basta po, tsaka ko na po sasabihin. Wag po kayong mag-alala, inay. O sige, may tiwala naman ako sa'yo, iha. Tsaka mukhang mabait naman din yung kaibigan mo. Naku, sobrang bait po talaga niyan, kaya wala po kayong dapat na ipag-alala. O siya, kailan ba kayo babalik doon? Ibibigay ko na sa iyo yung naipon kong pera, anak. Pabaon ko na sa iyo. Sige po, inay. Salamat po talaga. Wala yun, anak. Walang-wala yun kung ikukumpara sa lahat ng pinadala mo dito sa amin. Babawas-bawasan ko na rin ang pagsusugal para hindi na ako hingi ng hingi sa iyo ng pera. Naku, masaya po ako marinig yan. Sige na po, inay. Ngayong araw na po kami aalis ni Jacob. Nagpaalam na kami ni Jacob kay inay at sa mga kapatid ko. Nalungkot pa ang mga bata kasi akala nila makakasama nila ako ng mas matagal. Nalulungkot din naman ako pero kailangan kong hanapan kagad ng solusyon itong misteryoso kong karamdaman. Hindi pa nga alam ni Jacob na aalis na kagad kami. Kaya nagulat din siya pero pumayag na rin naman kagad. Pagbalik namin sa boarding house, sinabihan ko si Jacob na umuwi na muna sa kanila. Pero ayaw niya naman. Pinilit ko pero ayaw niya talaga. Hoy honey, hindi ako uuwi sa amin hanggat hindi ko malalaman kung anong gagawin mo rito, no? Wala namang maghahanap sa akin dun sa bahay. Wala ka namang gagawin dito kaya umuwi ka na lang. Hindi nga ako uuwi. Dito lang ako, sasamahan kita. Saka ano ba kasing balak mong gawin at bigla mong naisipang bumalik dito, ha? Balak kong harapin si Clea at itanong sa kanyang bagay na yon. Ano? Yung tungkol sa kulam? Oo, ano pa nga ba? Di lalong hindi ako uuwi niyan. Mapanganib pala yung balak mo eh. Bakit? Naniniwala ka na bang kinukulam niya ako? Hindi pa masyado kasi wala pa namang matibay na ebidensya eh. Pero kung sakaling tama ka, di sobrang mapanganib yan. Baka mamaya mapahama ka na talaga dahil dyan. Ewan ko sa'yo, Jacob. Gawin mo kung anong gusto mo. Ikaw na ang bahala. Oo, talaga. Dito lang ako para mabantayan ka. Hindi ko na nga siya napigilan. Hindi kaagad ako lumusob kay Clea ng mga sandaling yun. Hindi ko rin alam kung nakita niya bang nakabalik na ako o hindi pa, pero sinarado ko pa rin ang pintuan para hindi niya mahalata na nakabalik na ako.
Basta ang balak ko noon ay pasukin ang bahay ni Mang Dante bago pa mag-6. Kung hindi ko maramdaman ang pananakit ng katawan ko kapag kaharap ko si Clea ng ganong oras, talagang makukumpirma ko na siya nga ang nagpapahirap sa akin. Pero bukod doon, balak ko ring paaminin siya. Gusto kong marinig yon mula mismo sa kanyang bibig dahil magdadala ako ng cellphone. Ilalagay ko lang sa bulsa ko pero naka-on na ang recorder para mai-record ko ang lahat ng sasabihin niya. Sa ganoong paraan, makakakuha ko ng matibay na ebidensya. Pwede ko na rin siyang pagbayarin sa batas. Kaya nung dumating na ang oras, kumilos na nga ako. Sigurado ka na ba sa gagawin mong yan, honey? Oo, siguradong sigurado na. Hindi ka ba natatakot na baka tama nga ang hinala mo? Mas matatakot ako kung wala akong gagawin. Baka bigla na lang akong hindi magising isang araw. Grabe ka naman. O sige na, tawagin mo na si Clea. Ako na ang kakatok. Oo. Tao po! Tao po! Lakasan mo, best friend. Baka hindi ka narinig. Tao po! May tao ba dyan sa loob? Ang hina pa rin eh. Ako na nga lang. Mangkukulam po! May mangkukulam po ba riyan sa loob? Hoy Jacob! Sira ulo ka talaga. Ganon dapat. Yun naman ang pinunta natin dito di ba? Baliw ka pag ikaw narinig nun. Anong ingay ba yang? Oh, honey, nakabalik ka na pala. Oh, hayan na. Go best friend. Kayang-kaya mo yan. Dito lang ako sa likuran mo Handang rumesbak kung sasaktan ka niya. Shh! Huwag ka nga maingay dyan. Anong kailangan mo at naparito ka, babae? Gusto kitang makausap, Clea. Harapin mo ko. Ayan na nga't kaharap na kita. Bakit ba? Umamin ka nga. May ginagawa ka ba sa akin? Ano? Anong ginawa ko? Ano bang ginawa mo? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, honey? Huwag ka nang magkunwari pa, Clea. Mangkukulam ka, hindi ba? Nakita kita. Nakita ko ang pagriritual mo nung nakaraan. Ngayon naman, kinukulam mo ko. Hoy, babae! Wala kang ebidensya dyan sa mga sinasabi mo, Magdahan-dahan ka sa pambibintang mo dahil pwede kitang pakasuhan dyan. Aminin mo na, Clea. Huwag ka nang magsinungaling pa. Dante! Mang Dante? Tama ang sinabi mo, honey. Mangkukulam ang asawa ko at kinukulam... Tumigil ka, Dante! Ikaw ang tumigil sa kahibangan mo, Clea. Ilang beses na kitang pinigilan pero hindi ka nakikinig sa akin. Akala mo ba, tutulungan kitang itago ang kademonyuhan mong yan? Traidor kang asawa? Paano mo nagawa sa akin to? Dahil hindi ko balak na pagtakpan ang isang sinungaling, baliw at mangkukulam na kagaya mo. Ano? Grabe! Totoo nga ang hinala mo, best friend. Mangkukulam nga talaga ang bruwang yan. Tumahimik ka, lalaki! Sinasabi ko na nga ba talagang malakas ang kutob ko sa yung bruha ka. Oh, ano naman ngayon, honey? Anong gagawin mo? Tingin mo ba matatakot ako sa'yo? Hindi ako matatakot sa'yo. Ikaw ang dapat na matakot sa akin. Talaga? Paano kung isigaw ko ngayon na mangkukulam ka para marinig yun ng lahat ng borders mo? Walang borders ngayon dito, babae. Nagsipag-uwian silang lahat sa kanila dahil sem break pa. Bakit? Hindi na ba sila babalik dito? Hindi ka ba natatakot? Kahit magsumbong ka pa, hindi ako natatakot. Hindi ko naman sila sinasaktan, kaya sigurado kung hindi rin nila ako katatakutan. Pwede ngang may punto ka, pero sisiguraduhin kong magbabayad ka rin sa ginagawa mo sa akin. Kaya mamili ka na ngayon, Clea. Ititigil mo ang pangkukulam mo sa akin o hihimas ka ng rehas sa napakahabang panahon? Hindi mo ako may pakukulong bruha! Ikaw ang bruha dito, Clea. Tsaka patutunayan ko sa iyong sakulungan ang bagsak mo. Pwes gawin mo. Tingnan natin ngayon. Tama na yan, Clea. Tumigil ka na. Nababaliw ka nang talaga. Hindi ako baliw! Hindi nga ako baliw! Hindi! Honey, bumalik ka na muna sa kwarto mo. Kakausapin ko lang tong asawa ko. Pasensya ka na. Huwag ka mag-alala. Maaayos din natin ang lahat ng ito. Ayoko sanang sundin ang sinabi ni Mang Dante pero ginawa ko na lang kasi hinila na rin naman ako ni Jacob pabalik sa kwarto ko. Kinandado niya pa talaga ang pinto at sinilip pa ang bintana.
Parang tinitignan niya kung nakapasok na ba si Clea sa bahay nila, tsaka ako nilapitan ni Jacob at doon niya nilabas ang lahat ng pagkagulat niya kanina. Ang ingay-ingay niya. Naalala ko ring naka-on pala ang recorder ng cellphone ko kaya in-off ko muna. Wala pa ring tigil sa pagtalak ng bibig si Jacob kaya pinatahimik ko na muna. Huwag ka munang magsalita, Jacob, pwede ba? Ang ingay-ingay mo eh. Pero best friend, gusto ko lang naman tanong sa'yo kung wala ka bang napapansin sa aura ni Clea kanina. Aura? Anong aura? Grabe, hindi mo nga talaga napansin no? Ano ba kasi yun? Si Clea, parang may kakaiba sa kanya kanina. Anong kakaiba? Kung paano ang tono ng pagsasalita niya, pati yung ekspresyon ng kanyang muka. May mali talaga eh. Ramdam kong may mali sa kanya, pero hindi ko lang talaga matukoy kung ano yun. Talagang may mali sa kanya kasi mangkukulam siya, Jacob. Hindi yun, honey. Hindi yun tungkol sa pagiging mangkukulam niya. Eh ano nga ba kasi? Para kasing ang lungkot-lungkot na mga mata ni Clea eh. Parang may dinadala siyang sakit. Ano? Siya pa itong may dinadalang sakit eh ako nga itong binigyan niya ng sakit? Sasagot na sana si Jacob pero sabay kaming napahinto nang marinig namin ang mahinang pagkatok sa pinto. Dahan-dahan yung binuksan ni Jacob at bumungad sa paningin namin si Mang Dante. Sumenyas siya kung pwede bang pumasok. Medyo nag-alangan ako kasi hindi ko pa nasusubukang papasukin si Mang Dante sa loob ng kwarto ko. Kahit papaano ay nahihiya pa rin ako sa kanya kasi medyo makalat doon sa loob. Pero wala akong ibang choice kundi papasukin na lang siya lalo na't mukhang seryoso ang sadya niya sa akin doon. Ano pong kailangan niyo, sir? Honey, alam kong galit ka sa asawa ko ngayon at gusto mo siyang ipakulong dahil sa ginawa niya sa'yo. Nandito sana ako para makiusap. Makiusap? Bakit? May sasabihin ako sa inyo ngayon, pero sana hindi niyo ito ikakalat sa ibang tao. Ano ba yun? Ang totoo niyan, matagal nang may nilalaban ng mental illness si Clea. Ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala may mali sa... Oo, bukod sa akin, kayo lang ang nakakaalam nito. Teka, ipaliwanag niyo nga po kung anong ibig niyong sabihin. Paanong mental illness ba? Kasalanan ko ang lahat ng yun. Dati pa kasi, kaliwat kanan na ang mga babae ko. Kahit nung malaman ni Clea ang tungkol dun, hindi niya pa rin ako iniwan hanggang sa nasanay na siyang palagi akong may mga babae. Tarantado ka pala eh. Shh, Jacob! Sige po, Sir Dante. Ituloy niyo lang po ang sasabihin niyo. Yun na nga. Hindi ko na lang namamalayan na patago na palang nagdurusa si Clea. Nadala ko na siya sa isang psychiatrist noong nakaraang taon at meron na rin siyang maintenance na gamot. Akala ko magaling na siya, pero mukhang bumabalik na naman yata ngayon. Kung ganun, may sakit talaga siya sa utak? Ganun na nga. Eh paano yung tungkol sa pangkukulam niya sa akin? Tungkol naman dun, totoo talaga yun na si Clea ang gumagawa nun. Pero wag ka mag-alala, honey, dahil tutulungan kita. May kakilala akong magaling na albularyo na marunong gumamot ng kulam. Anong laban ng albularyo kung hindi ako titigilan ni Clea? Oo nga, kahit gaano pa kagaling ang albularyong yan, hindi pa rin naman yata mawawala ang kulam hanggat patuloy na kinukulam ni Clea ang kaibigan ko. Huwag kayong mag-alala dahil may plano na ako na iparehab ulit si Clea sa isang mental facility sa lalong madaling panahon. Doon, hindi niya na magagawa pang mangkulam kasi may iiwan dito sa bahay ang mga gamit niya. Susunugin ko na rin ang mga yun. Mabuti naman kung ganon. Oo, kung nasa matinong pag-iisip lang sana ang asawa ko, sigurado kung hindi niya kukulamin ng kahit na sino. Sadyang nawala na siya sa kontrol dahil sa sakit niya sa utak. Nakasalanan mo rin naman pala. Alam ko yun, kaya gagawin ko ang lahat ngayon para gumaling lang si Clea. Sisikapin ko na rin magbago at magpakatino para sa kanya. Masaya akong marinig yan, Mang Dante. Hindi ko alam na marunong ka rin naman palang mag-isip ng matino. Akala ko puro kabalastugan lang ang alam niyong gawin. Nagpasalamat na si Mang Dante sa akin. Paglabas niya sa kwarto ko, parang gumaan na bigla ang pakiramdam ko. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib.
Hindi ko kasi inaasahang makakakuha ng ganong pag-asa para sa nangyayari sa akin. Kahit papaano, may aasahan na ako para gumaling sa kulam na yon. Pinauwi ko na rin si Jacob sa kanila. Medyo okay na ako kaya panatag na rin siyang umuwi. Kinaumagahan nun, nakita kong maagang ang umalis si Mang Dante kasama ang asawa niya. Alam ko na kagad kung saan sila pupunta. Lumipas ang halos 5 oras, nakabalik na rin si Mang Dante at hindi na niya kasama si Clea. Sinalubong ko siya kasi gusto kong magtanong kung kumusta ang lakad nilang dalawa. Nakita ko ang kalungkutan sa mga mata ni Mang Dante. Nandoon na siya. Medyo nahihirapan akong iwanan siya ron pero naiintindihan niya naman ako. Gusto niya ring gumaling, honey. Mabuti po kung ganon. Dalawin niyo siya madalas doon para hindi siya malungkot, sir. Matagal-tagal pa bago ko siya pwedeng madalaw ulit. Bakit naman? Yun ang sabi ng doktor. Kung sa bagay, hindi rin pwedeng paiba-ibang emosyon habang nagpapagaling. Tama. Siya nga pala. Pinapasabi ng asawa ko, pasensya ka na raw. Humihingi siya ng tawad sa iyo, honey. Hindi niya lang kayang harapin ka. Kung taos-puso po ang paghingi niya ng tawad sa akin, pinapatawad ko na siya ngayon pa lang. Salamat. Ako rin. Gusto ko ring humingi ng tawad sa iyo. Dahil sa akin, napahama ka pa sa kulam ng asawa ko. Kalimutan na natin yun, Sir Dante. Ang dapat niyong hinga ng tawad ay ang asawa niyo. Ang laki ng perwisyong binigay niyo sa kanya. Sinaktan mo siya ng sobra-sobra, paulit-ulit pa. Alam ko yun. Humingi na ako ng tawad sa kanya pero alam kong hindi magiging sapat yun. Kaya idadaan ko na lang sa gawa. Magbabago na ako. Tama yan. Ang pagbabago ang pinakamabuting paraan para ipakita na sincere kayo sa paghingi niyo ng tawad. Ganun na nga, honey. Siya nga pala. Sumama ka sa akin sa susunod kapag may bakante kang oras. Dadalhin kita sa bahay ng albularyo. Oo nga pala. Isasama ko rin si Jacob. Sige, ikaw ang bahala. Natapos ang usapan naming yon nang may matamis na ngiti sa aking labi. Hindi ako makapaniwalang magiging okay ng lahat. Kinabukasan, tinawagan ko kagad si Jacob para tanungin kung busy ba siya. Pero hindi raw kaya niyaya ko na siyang sumama kay Mang Dante. Pinuntahan namin ang bahay ng albularyo at sinimulan kagad akong gamutin doon. Kung hindi ako nagkakamali, mga nasa 3 linggo din akong pabalik-balik sa bahay ng albularyo bago tuluyang gumaling ang bukol-bukol ko sa balat. Hindi ko nararamdaman yung sakit sa katawan ko. Unti-unti na akong gumagaling hanggang sa tuluyan na ngang mawala yun at bumalik na sa klase namin. Nagpasalamat ako sa albularyo at kay Mang Dante na rin. Naisipan ko ring tawagan si inay para ibalita sa kanya ang bagay na yon. Talaga, iha? Magaling ka na? Nawala na ang lahat-lahat ng bukol mo sa balat? Opo, inay. Mga marka na lang po ng sugat po ang natitira. Mabuti naman kung ganon, iha. Masaya ako sa balitang yan. Makakagraduate ka na ng matiwasay. Oo nga po eh. Marami nga lang pong peklat sa balat. Ayos lang yan, anak. Maghagamot naman yan eh. Oo nga naman po. Ay nga pala, ano nang nangyari dun sa landlady mo? Nakalabas na ba? Hindi pa po, inay eh. Nagpapagaling pa rin po. Matagal naman kasi ang proseso nun eh. Tsaka bala ko nga rin pong dalawin si Clea kung pwede na. Dadalawin mo? Sigurado ka, iha? Hindi ka kaya kalbuhin doon? Hindi na po yun, nay. Humingi na siya ng tawad sa akin eh. Gusto ko lang siyang dalawin para marinig niya mismo sa bibig ko na pinapatawad ko na siya. Kung sa bagay, o sige, ikaw ang bahala, iha. Ingat kayo dyan, ha? Opo, inay. Ingat din kayo. Pagkalipas ng ilang buwan, magkasama kami ni Jacob na dumalaw kay Clea. Naging okay na kami at nagkapatawaran na rin. Kalmado na si Clea at naniniwala akong malapit na siyang gumaling. Nakagraduate na rin ako, kasabay ni Jacob, at handa na kaming harapin ang anumang darating na panibagong kaganapan sa buhay namin. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ang upload natin ng walang shoutout. Shoutout po kay Maribel Balabag from Apayao, kay Dante Vergara, kay Lucy San Jose,
kay Nanay Gina Vlogs, pati na rin sa anak niyang si Flory Jean Alera. Shoutout din po kay Chrissy Cute, kay Veronica Indik, kay Roxanne Diga, kay Rauda Mustahab, kay Josefina Fuelias. Hello din po kay Miss Abigail Sabusap, kay Ma'am Lilibeth from Canada na nagsabing, "You always make my day complete. Hindi ko tinatanggal ang headphones ko habang nagwo-work." Yan po ang comment niya sa malandi na kasambahay upload. Naku ma'am, salamat po sa papuring ito, nakakataba po ng puso. Shoutout din po kay Marilyn Salino, kay Jing Wang na silent listener po natin pero addict sa pakikinig sa ating channel. Salamat po ma'am. Hello din po kay AC Mamado, kay Maria Victoria Matalote from Riyadh, kay Sir Jaime Constantino na laging may mahabang komento na kapupulutan ng advice ng mga followers nating nagko-comment din at nagbabasa ng comment section. Salamat po sir. Shoutout din po kay Iris Joy Mariano, kay Sir Santiago Banyaga at sa asawa niyang si Mrs. Gemma at sa mga anak nila na sina Ian at Zed Banyaga, kay Kel Rodis, kay Mami Flor Delisa Esorio, kay Daddy Marlon Federizo at kay Kuya Vince Curvy Federizo. Kay Tara Dabi at kay Myrna at Ever na nagtatrabaho sa lounge restaurant sa Kuwait, happy listening po sa inyo dyan. Hello din po kay Shelly Morales, kay Shaira Marie Hipulan, kay Janeth Engrata, kay Mariela Mia Visda na nag-comment sa malandi na kasambahay upload. Ang sabi po niya, ang Miss Winnie Horror Stories daw po ang pinaka-favorite niya sa mga horror channel. Naku, salamat po ma'am. Shoutout din po kay Melody Soriano, kay Ate Charmaine, kay Carmi Kayabyab, kay Phoebe K, kay Sir Dennis Soliman, kay Adeline Pahilangco, kay Maria Cristina Sadio at sa Antonio at Gallardo family. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kwento nating ito. Abangan po ninyo ang mga susunod pa nating stories at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Para rin po mabilis nyong makita kung may bagong upload tayo, i-hit nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin. Goal naman po natin ngayon ay maka 100 subscribers po tayo ha, kaya aasahan ko pa rin po ang inyong suporta. Muli, ako po si Miss Winnie na buong pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig.